Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli na naman po magkukomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po yung lingkod, magkomentuhan po tayo. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan po natin. Ito pong si Boying mga tambay. Si Boying po ay malakas na malakas pa daw po at hindi po siya na-ospital. At siya po ay nagbanta na paiimbestigahan daw po niya mga kababayan ang nagpapakalat na siya po ay na-ospital. Paiimbestigahan daw po ni Boying mga kababayan. Dahil po siya ay malakas na malakas at hindi pa po tumatalab kay Boying ang wish ni Cara David mga kababayan. Pakinggan po natin si Boying. Buhay na buhay po si Boying. At dahil po ito doon sa sinasabi ni John Vic na kumain pa po ng sinigang na maya-maya pagkatapos ay nag-golf mga kababayan. At hindi niya po kasamang mag-golf si dating Congressman Acop mga kababayan. Pakinggan po natin si Boying. Alam ko nabanggit na, pero kamusta po yung kayo? I think I'm okay. I work out every day. I sleep early. I wake up early. So, well, syempre, ano yun eh. Idle minds are devil's workshop. Yun yun eh. Natin magagawa kasi naghahanap sila ng i-storyahin. Tingin ko naman okay naman ako. Your message, sir, doon sa mga nagpapakalat na you're unwell. Hindi yan, pinapaimbestigahan ko yan. Oo, pinapaimbestigahan ko yan. Kasi we've reached the limit of cyber libel already. Tignan natin kung saan pupunta. Pinapaimbestigahan ko yan. I'm asking the NBI to look into these allegations and this scuttlebutt kung saan nagmula sa social media. So we will know. And sometime, you really have to extract justice from people. Hindi mo talaga pwedeng pabayaan na lang. Kasi pattern to, parang dry run to for things to come later on. Kung ginagawa nila ito ngayon, gagawin pa nila lalo yan pag hindi yan na nasawata. Pag hindi naawat yan. Okay? Sir, yung mga ganito pong reports on your health and yung nag-a-announce ng filing. Lumabas na nga ako. I came out on my radio program last Saturday. Sunday, meron naman, tuloy na naman eh. Talaga makikita mo yung bad faith. There's really an orchestrated campaign. I don't know for what purpose, pero tingin ko, it's part of the propaganda machine of some political parties. Diba? Yan po mga tambay. Yan po, paiimbestigahan daw po mga tambay. Hindi po siya papayag na yung nagpakalat daw po na siya po ay nasa ospital at kumakain ng maya-maya at nag-go-golf kasama si Acop ay hindi po siya papayag mga kababayan. Kaya nga po yung hiling po ni Cara David mga kababayan ay hindi po tatalab kay Boying mga kababayan. Katulad po nito, ibalik po natin si Cara David mga kababayan. Yung mga request at wish. Magandang gabi po sa inyong lahat. How are you, UP Diliman? Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Mga kurakot lang ang mamamatay. 4 pa lang napapatay ko eh. 4 na ba? Gusto natin mas marami pa, Gian, di ba? Marami kasi din pinapatay yung mga kurakot eh. So, Busy pa ata si kamatayan eh. hopefully, this gives them time to repent. Oo nga eh. Naalala ko kanina, nakita ko yung itsura ng buwaya, parang pakiramdam ko, nahiya yung mga buwaya sa katakawan ng mga politiko natin. Oo nga, parang nakakahiya pa sa kanila. Correct! Alam niyo po, ilang docu na po ginawa ko tungkol sa mga buwaya. Sa totoo lang yung mga buwaya, hindi po ganun katakaw. Isang tao, isang araw lang kinakain ng mga yun eh. Pero Yan po mga tambay. Yung literal na buhaya, hindi matakaw. Pero yung mga magnanakaw na buhaya, walang kabusugan. Yan po mga kabayan, hindi pa po kumagat, hindi pa po umubra ang wish ni Cara David sa mga magnanakaw, mga kabayan. 4 pa lang daw po, wala pang kasunod. At yan po mga tambay, nagbabanta po ngayon si Boying. Alam naman po natin si Boying, mga kabayan, ay balat sibuyas, mga kabayan. Hindi po katulad ng mga Duterte. Ang mga Duterte, nakita nyo naman po,
halos napakarami pong trolls na binabayaran pa yata nila umano ang naninira at kung ano-anong mga paninira sa pamilya Duterte. Pero never po tayong nakarinig na katulad po ng sama ng loob ni Boying, mga kababayan. Hindi po ba? At ang taong bayan, Boying, Ombudsman Boying, ang taong bayan ay talaga pong majority po ay hindi masaya sa inyo. Real talk. Unang-una, ano ang ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte? Ombudsman ka nung panahon na yon. Binigyan mo ba ng due process man lang bilang dati kang ombudsman, dati kang DOJ secretary? Di po ba? Nabigyan mo ba? Kaya masisisi mo ba ang taong bayan kung gusto ka ng matsugi umano? Dahil sa pinagagawa mo, lalong-lalo sa dating Pangulo, na wala pang isang araw ay naipatapon nyo na hindi man lang nyo dinala sa hukuman ng ating bansa. Hindi po ba sa ating judicial? Sa tingin mo, matutuwa sa iyo ang taong bayan ngayon. Ngayon, tinatakot mo na ngayon ang taong bayan dahil dun sa sinasabi mong ikaw ay pinakalatan ng fake news na hindi ka na ospital at at hindi ka pa machuchugi. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang mga tao na ito. Hindi po ba? Nakita niyo naman po si General Pokis, si dating General Pokis. Di ba? Nasampahan po nila ng inciting to sedition o rebellion. Mga kabayan, ganyan po sila. Pagka po kukundinahin mo ang mga taong ito ay napakabalat sibuyas at grabe pong gumamit po ng kapangyarihan. Hindi po ba? Kaya nga po nasasabi po ng taong bayan, meron pa bang freedom of expression at freedom of speech sa ating bansa? At itong mga politiko at lingkod bayan daw po kuno ng ating bansa, lalong-lalo nung pumasok ang binagoong ang Pilipinas. Ay maganda ba ang serbisyo nila? Yan po tanong natin eh. Maganda ba ang serbisyo na ginagawa nyo sa taong bayan? At wala ba kayong issue ng korupsyon? Wala bang issue ng pagnanakaw? Katulad po ninyo, Boying, pumutok na po sa balita. Nung panahon na kayo'y DOJ Secretary, nakahawak din kayo ng tumataginting na 1.5 billion umano na confidential intel fund. Wala po ba kayong korupsyon? Nagtatanong lang po. Dahil walang investigasyon sa inyo. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, kay Boying, matakot na kayo ngayon mga kabayan. Matakot na daw po tayo ngayon. Matakot na tayo kay Boying mga kabayan dahil siya po yung magpapaimbestiga na. At hindi daw po niya palalagpasin ang mga pinakakalat at ginagawa po sa kanya na siya po ay nasa ospital at napunta po sa ospital. Lahat naman po tayo ay mapupunta sa ospital. Hindi po ba lalong-lalo kung mayaman ka, marami kang pera. Una-una, pupunta ka sa ospital, pupunta ka sa klinik, magpapa-check up ka. Hindi po ba? Lalong-lalo na. Katulad po ninyo, Boying, kayo po nagsabi na meron na kayong mga surgery. Hindi po ba? Meron na kayong mga transplant na ginawa sa inyo yata. May mga sinasabi pa sa puso yata. Hindi po ba? Di ba kailangan nyo pumunta sa ospital regular? Di po ba mga kabayan? Yung mga ganyan pong nakakaranas po ng mga sakit. Katulad po ni Boying. Imposible naman walang sakit si Boying. Hindi po ba? Kaya po, ang mga kababayan natin, nakapagsasalita na nasa ospital si Boying. Kasi, hindi po siya nakikita. Di po ba? Kaya isipin, dahil may sakit si Boying, baka nasa ospital. Ngayon, biglang dudugtungan po ngayon ng wish naman ni Cara David. Dahil baka daw nasa ospital si Boying. Kaya ang sasabihin po ng ating mga kababayan,
Baka yung wish ni Cara David ay napunta na kay Boying. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po, mga kababayan, matakot na kayo. Matakot na daw po tayo, mga kababayan, dahil hindi palalagpasin ni Boying ang nagpakalat po, ang nagpasimula po ng sinasabing siya po ay na-ospital. Mga kababayan, hindi po siya titigil at kinausap niya na po ang NBI, mga kababayan, ang NBI. Matindi po, mga tambay. Matindi. ang tanong, ang majority ba ng Pilipino ay natutuwa sa performance mo sa ginawa mo ng mahigit 3 taon? Lalong-lalo nung mabalitaan namin at malaman namin na ikaw pala ay gumagamit ng bendalo. Hindi po ba? Mismong ikaw ang nagsabi at sinang-ayunan mo pa ang sinabi ng isang senador na may alias na Sylvester Iris. Hindi po ba? Na may alias na senador na si Sylvester na bendalo ay sinang-ayunan mo pa. Kaya po napakaraming batikos ang nakukuha nyo. Dahil una-una, babalik po natin yung ginawa ninyo ng gobyernong binagong Pilipinas sa dating Pangulo na kayo nung panahon na yon ay DOJ Secretary. Hindi po ba, Boying? Kung baliktarin po, kayo po ang gawan ng ganon. Ano po ang iisipin nyo? Walang jurisdiction sa bansa ang ICC? Kinuha ka. Sa sarili mo na lang. Ikaw, kinuha ka at ipinatapong ka ng walang proseso ng hukuman ng Pilipinas. Ano iisipin mo, Boying? Matutuwa ka ba kung ang DOJ Secretary ay si dating Pangulong Duterte at ikaw ang pinatapon ngayon sa ICC? Matutuwa ba sa iyo mga Pilipino? DOJ Secretary ka? Hindi mo man lang binigyan ng due process ang dating Pangulo. Katanggap-tanggap ba sa iyo kung ikaw ang lumagay sa katayuan ni dating Pangulong Duterte? DOJ Secretary ka? Hawak mo ang Department of Justice? Nakakuha ba ng justice sa'yo si dating Pangulo at kay Bongit at kay Bangag na tinatawag ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos? Hindi po ba? Nagtatanong lang tayo kay Boying. Hindi po ba, Boying? Nagtatanong lang po tayo. Sana dumating din po ang panahon na yung dinanas po ni dating Pangulong Duterte ay wag naman po sanang danasin nyo na kayo po hindi rin bigyan ng due process. Dahil unang-una, yung anak nyo ay nasangkot din umano sa napakaraming high grade na pinagbabawal na damo. Hindi po ba? Baka po yan mabuksan. Lalong-lalo na po pagka ang Pangulo ay isang Duterte. At meron din po, di po bang issue na dyan po sa Cavite ay pinaghaharian po yata ng mga Rimulya. At napakarami din po yata dyan talamak na talamak ang pulburon umano. Kaya nga po nagtatanong mga Pilipino, sino po kaya ang drug pulburon Lord? Sino kaya ang pulburon Lord sa Cavite? Mga kababayan, nagtatanong lang po. At yung issue na walang kamatayang pogo ay meron din daw po yata dyan, Boying, sa Cavite. Nagtatanong lang po. Hindi naman masama magtanong, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang napakatapang na bagong ombudsman ng ating bansa, mga kababayan. Hindi po siya balat sibuyas at napakahusay niya pong lingkod bayan, mga kababayan. Hindi po ba? At wala po siyang anomalya. Pati ang kanyang pamilya ay malinis na malinis, mga kababayan. Kaya nga po minamahal siya. Minamahal siya, mga kababayan, ng umiidolo sa kanya umano. Kaya nga po, mabuhay po kayo, Boying. Mabuhay po kayo.
at magparami pa po kayo ng lahi dahil po kahanga-hanga po kayong maglingkod sa Pilipinas. Isa po kayong history sa Pilipinas. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, lalo-lalo po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, si Annie Joe. Thank you po kay Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia. Thank you po mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At siyempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan. Sana po tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan po tayo sa kapahamakan. Mailigtas po tayo. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal nyo. Muli po mga tambay, God bless po sa inyo. At ingat-ingat po at tis-tis lang po. Thank you po. Bye-bye.